maraming umiiyak at talagang ito yung reklamo nila, no, Oo. na naku, hindi kami makalabas ng ospital kasi hindi namin bayad yung aming mga bills sa ospital, and usually this is private hospitals, no. Sinasabi naman ng private hospital, paano naman kami tatakbo? Patuloy na tumakbo na kung hindi nyo babayaran. Eh, ang tagal-tagal ng bayad ng mga health insurance sa'min. Ano pong magiging solusyon po Ah, ninyo dito? Actually, araw-araw kong tinatanggap 'yan. Doctor, lawyer ako, eh. Karamihan mga pasyente sa'kin hindi makalabas. Unang-una, may batas tayo diyan, yung tinatawag na illegal detention of patients, 'no? Yung illegal detention of patients, ah, medyo maloko rin ng mga mambabatas. Hindi mo puwedeng i-detain if if the patient is in public bed, 'no, public. Merong kalawit lang sa kanila, eh, so wala ng kuwenta yung illegal detention kasi 'pag private pala, pero hindi totoo yun. Ako napapalabas ko kahit milyon pa yung utang nila, 'no. Sabi ko, papagbigyan niyo sila ng promissory note na lang, promissory note. Pero oo, promissory note na sometimes hindi naman po natutupad. Ganyan talaga kahit sa ibang business hindi naman natutupad, eh. Paano po natin ma-reassure yung mga owners ng private hospital or administration nila na hindi sila magfo-fold up? Okay, well, that is a business ano 'no, business, kasi pinasok mo 'yan, hindi naman ibig sabihin hindi ka malulugi. Dapat i-consider mo rin 'yan. Ako kaya hindi ako nagtatayo ng ospital, eh. Dahil nga dahil 'pag magbayad ka, talagang malulugi ka, 'no. Pero pinasok mo 'yan, kagaya ng mga private hospital, that is sheer hypocrisy. Alam niyo kinita na nila 'yan. O sa St. Luke's, Makati connected ako lahat diyan, consultant ako. Pero 'pag kunyari 5,000,000 hindi siya makalabas dahil sa 5,000,000, 2,000,000 ang nabayad, kinita na nila 'yon. Actually, tingnan mo ang mga gamot, ang markup niyan 100% o 80%. Tingnan mo magkano bibilhin mo sa ano, sa generic 'yan, ang mura-mura lang. Pero ima-markup nila ng 300%. So, yung nagrereklamo sila, hindi kami mabayaran, that's foolishness. Nabayaran na sila. Konting aircon lang, 'no, konting aircon lang, binabayaran na 3,000, 2,500 ang kwarto. When in fact, ah, magkano lang talaga. Hindi naman nauubos ang kwarto 'pag ginagamit mo, eh, 'di ba? So, yung kuryente, bayad na sila nun. Kasi may mga pasyente rin ako sa St. Luke's. I have to cite concrete cases, 'no, 35,000,000, 40,000,000. Sabi ko, "Sige, i-detain niyo, magfa-file ako ng case." 'Pag sabi ko magfa-file ng case, "Ay, wag na, sige." Okey na. Sabihin niyo sa'kin kung sino yung mga 'yan, 'no. In fact, meron kaming program sa DZAS, 702 DZAS, yung medical legal, 'no. Basta sabihin niyo lang sa'kin at pupuntahan ko yung hospital, ako magre-represent, oo. So, sasabihin ko, continuing the detention of this patient will, expose you to, legal problem. So, sila ire-release naman. So, ako ang pipirma, ako magga-guarantee. Ako magga-guarantee sa kanila, wala namang problem kung willing ang ating mga private hospitals na i-allow ang ating mga mahihirap, 'no, o hindi makabayad para ma-release. And at the same time naman, itong mga PhilHealth natin, bayaran naman ng maayos ang mga private hospitals. Kasi kung nababayaran 'yan, hindi tayo magkakaproblema pati yung mga ibang mahihirap, they can accommodate. Meron akong kaibigan sa Pangasinan, 180,000,000. Kagagawa lang ng ospital. 180,000,000 ang utang ng PhilHealth. Hindi mo bayad-bayaran. O ano nangyari? Pawala ng pawala mga pasyente hangga't nagsara.